So, sa mga konkretong aksyon na akin ang ginawa, bukod po sa pagbibigay ng oportunidad or pagbibigay ng parang yun nga, opportunities para sa community building or sa pagtulong, kasi po naranasan ko rin to before na para magkaroon ng belonging, para magkaroon ng pakikisali or pagiging kasali, is yung mabibigyan ka ng responsibilidad. So pag nag-open ka ng opportunity para magkaroon ng responsibilidad ang isang tao upang siya'y makibahagi, yun ay malaking bagay para sila ay mas ma-encourage na sumali. Kasi po, I believe, no, as people, kung tayo ay passive, kung passive lang, parang hindi yun masyadong empowering. So, pagbibigay ng oportunidad upang magbahagi sa pamamagitan ng opportunities for growth, opportunities na mag-contribute, at huwag nating kalilimutan na ang lahat ng ito, lahat ng mga opportunities na to ay nanggagaling sa ating Panginoon. So kasama na po doon ang pag-evangelize, kasama na doon ang pagbibigay ng pagbabahagi ng salita ng Diyos upang makilala siya ng mga tao at makita rin po natin ang Diyos doon sa mga taong tinutulungan natin. So yun po. Beautiful point. No? Kailangan mong bigyan ng oportunidad na makisali. Okay, kung wala lamang oportunidad, when you do not empower yung mga nasa marginalized, no, hindi nila ma-realize yung full potential. Napakaganda nun. Niniwala tayo na yung mga nasa laylayan ay may kapasidad din na tulungan yung sarili nila at i-realize yung full potential nila. Kaya napakaganda. And it also reminds me of Jesus himself, no? Sinabi niya na, ako'y naparito para sa mga may sakit. Sa mga makasalanan. Para sa mga makasalanan. Hindi doon sa mga mapagmataas or sa righteous people at doon sa mga taong magaling o magaling na, no? Ayan, salamat po, Brother Lee, no? Ngayon naman po, punta tayo kay Doc River, no, sa kanyang pagbabahagi. Oo, mag-uumpisa ako doon sa huling sentence na sinabi ni Brother Lee, no? Tingnan mo sa mga kapwa mo ang ating Panginoon. At ito yung magbubukas sa iyo ng isipan na walang sino-sino dito. Lahat ay mayroong kakayanan, lahat ay napagbiyayaan ng kaalaman. Iba-iba nga lang tayo. At dito natin i-maximize kung ano ang maitutulong ng bawat isa. Hindi pwedeng pare-parehong alam. May mga kanya-kanya tayo. At iyon yung hanapin natin. Kung ano yung mga kanya-kanyang kakayanan para mapagtulong-tulungan at makagawa ng isang proyekto na makakatulong sa mga tao. At babalikan ko din, napakahalagang bagay na meron tayong balangkas. Hindi lang tayo sugod kagad sa digmaan. Meron tayong pagpaplano, meron nga tayong Lasallian Reflection Framework na talagang masasabi kong napaka-epektibo at dito natin makikita kung gaano talaga natin pinagpaplanuhan, gaano natin ginagawa ng aksyon para natin makamit kung ano yung mga bagay na gusto nating makamit. Thank you po, Dr. River, no? Ang isa sa naka-strike sa akin sa sinabi ni Doc River, yung one and the many, na kung tawagin natin. Ano? Kumbaga, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mga kaloob, may kanya-kanyang mga giftedness, no? May gift si Sir Jameson, no? May gift si Brother Lee, may gift si Doc River, at meron din akong gift na unique, na pag pinagsama-sama natin as if, no, para siyang kaleidoscope, no. Ayan, magbibigay ng iba't ibang mga prisms, iba't ibang mga hues, iba't ibang mga colors, no. Para hindi lang sa ating mga partner community, but furthermore magbibigay din kulay sa ating mga buhay, no. Ayan, kasi nga katulad na nabanggit ni Brother Lee kanina, no, it's a give and take thing. No? Hindi lang naman laging tayo lang ang magbibigay, meron din tayong matututunan sa ating partner community, no? O meron ding, sabi nga, may kulay din silang ibibigay sa atin, no? Sana pagdating din ng araw, no, ma-share o ma-publish na yung
Actually, alam nyo, may sinulat si Doc River, no? Na no crayons, no? Wow. Ayan, no crayons. Pero saka na natin yun pag-usapan, no? Pero yun, sana balang araw, no? At dahil nabanggit ko lamang ang kulay, no? Sana ay balang araw ma-publish at maipakita din natin sa lahat, no? Ito'y tumutukoy lamang saan, no? Doon sa isang karanasan na kanyang naranasan o kanilang naranasan noon, no? Na nagbigay kulay na saan sila natuto? Doon sa mga nasa laylayan, no? Bilang isang Lasalyano, ang ating misyon ay nakaugad sa turo ni San Juan Bautista de la Salle na naglalayong ipakita ang presensya ng Diyos ng ibang buhay, lalo na sa pamamagitan ng serbisyo sa mga nangangailangan. Isa rito ay paglinang ng malasakit at pakikilahok. Makataguyod ng programa na nagbibigay suporta sa mga marginalized communities tulad ng outreach activities, scholarship, o sa skills training. Hikayatin ng bawat isa na makilahok sa mga proyekto ng institusyon na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng isa. Isa rin dito ay pagpapalaganap ng pagpahalaga ng dignidad ng tao. Ituro at isabuhay ang pagkapantay-pantay na respeto sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Gumawa ng mga safe spaces sa loob ng komunidad kung saan ang bawat isa ay nadaramang tanggap ang kanilang pangangailangan. Isa rin dito ay pagsasabuhay ng espiritualidad sa pang-araw-araw na gawain. Magkaroon ng regular na panalangin, retreat, o formation programs na sumasailalim sa ugnayan ng bawat isa sa Diyos. Isama na rin natin ang pananampalataya sa mga koneksyon, aksyon ng pamamalasakit gaya ng pagbibigay ng oras, talento, o yaman para sa kapakanan ng tao. Isang aspeto rin ay pagkakaroon ng inclusive education or edukasyon. Siguraduhin ang edukasyon ng bawat kamay ng lahat, lalo na ang mga nasa laylayan, sa pamamagitan ng mga grant o financial aid. Gumawa ng mga kurikulum na nagtataguyod sa kamalayan, sa social justice, at pagkilos ng pagbabago. Isa rin dito yung pagsama-sama bilang isang komunidad. Magtulungan sa pagbuo ng komunidad na nagdiriwang ng pagkakaiba-iba na nagtutulungan sa harap ng hamon. Panatiliin ang isang bukas na dialogo kung saan narinig ang boses ng lahat. Lalo na ang mga madalas na nawawala ng pagkataong makapagsalita, ang mga taong hindi makapagsalita. Sa ganitong paraan, may sa buhay natin ang ating pagiging Lasalyano na nagbibigay daan sa isang makatao, makatarungan, at makadiyos na lipunan. So sa aking hamon dito sa Lasalyano, ang aksyon ko lang ay lagi tayong manatiling mapakumbaba at lahat ay pantay-pantay sa paningin ng bawat isa. So we leave Jesus in our heart forever.